Matindi to. Pumalag na, gising na sa katotohanan, Vice ganda. Ginulat, PhilHealth Palacio, nagulantang. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Vice ganda ito ng ABS-CBN. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre, supportahan natin yan si General Macanas, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. I think sa non-time show nila na It's Showtime. Pinag-uusapan nila yung tawag niya pagnanakaw ng pera ng mahirap, yung PhilHealth ba na... Ayan usapang PhilHealth to mga katunay. Talagang yung usapang PhilHealth na yan talaga is talagang masakit talaga sa damdamin ng nangyari sa PhilHealth. Ginamit kung saan-saan. Napakatapang ang pagpapahayag ni Vice ganda nito. Salamat naman at nagigising na sila sa katotohanan. Ayun si Vice. Kahit alam natin, may-ari ng ABS-CBN si Speaker Romualdez na. Kailang itong Vice ganda, baliwala. Kung ano ang tama, yun sinasabi niya. Awang-awa siya sa mga mahirap. Pinagnanakawan nilang mga mahirap. Ito, pakinggan natin. Wow. Ikaw ka palang ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing katimonyo. Yun, At yung katimonyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo mga walang yakal. Pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo mga walang yakal. Ayun dinig na dinig nyo, yung boses ni Vice talaga, yung pagkakasalita niya na magdudusa, ganyan-ganyan. Parang may karma din kayo, parang ganun yung sinasabi ni Vice. Nakikita natin yung inis sa kanya dun sa nangyayari ngayon. About dyan, sigurado yan dun sa PhilHealth. Yan nga, pinag-uusapan natin ngayon. Alam nyo, dati talaga, is talagang ako talaga, real talkan lang talaga. Nainis ako kay Vice noon, di ba, noong mga panahon ng eleksyon. Di ba, alam naman natin kung sino ini-endorso niya at sino naman yung ini-endorso natin. Ngayon, isa ako sa namulat sa katotohanan, tungkol doon sa pinaglaban natin, sa inendorso natin dati. Kaso nga lang, is parang nasa huli ang pagsisisi talaga. Hindi natin nakalain na magkakaganito. Hindi natin nakalain. Ngayon, si Vice, syempre, alam natin, ang pinopromote niya noon si Lenny, 'di ba? Parang nagsasalita siya na hindi maganda doon sa ini-endorse natin, ganun. Syempre, nakikipag baragan din tayo diyan kay Vice. Pero eto, talagang si Vice, pinakita niya yung damdamin niya sa taong mga mahihirap na alam niya na mas kailangan talaga ng ganung klaseng serbisyo. 'Di ba? Na tinanggal sa kanila. Kasi nga yung PhilHealth na yan, talagang importante talaga sa tao yan. Ang ganda nung sinasabi ni Vice na ganito, talagang nagkaroon siya ng sa tao. Diba? Pinakita niya rito na meron siyang malasakit sa mga tao. Na hindi porket nakikita natin siya sa telebisyon na parang malakas siya mang Alaska, malakas siya mang asar, talagang na niya na yun. Parang taktika niya na yun Ganun ang paraan ng pagpapatawan niya Pero sa ganitong klase na talagang nakakabilib yung ginagawa ni Vice na sinabi nga ni General Macanas na alam naman natin is nasa ABS si Vice at kahit anong oras pwede siyang patawan ng parusa sa mga sinasabi niya about sa nangyayari ngayon pero hindi natatakot to si Vice. Alam naman natin to si Vice mayaman na to. Kahit mawala sa ABS to diba? Alam naman natin na may mga tatanggap dyan at saka kahit hindi na magtrabaho masyado yan may pera na yan. Diba? Vice ganda na yan. Pero dito lang talaga, dito sa mga parting ito na ginagawa ni Vice is talagang nakakatuwa. Isipin mo, diba paano ka nakatulog na alam mo kinuha mo yun sa pera ng hindi naman natutulog yung mga addict din. Mga addict. May laman Kumbaga sinasabi, hindi kami natutulog, di ba? May mga naririnig tayong ganun. Tapos ito parang nagsalita si Vice. Hindi naman daw natutulog yung mga addict talaga. Loko talaga. Nako, Vice
Delikado yung sinasabi mong yan. Ako, alam mo, uso ngayon ng mga, pag may narinig sa yung hindi maganda siguradong ipapatawag ka. Nako. Ang sama, galit talaga ako sa kanila. Oo, kaya alam mo, ako kahapon, kausap nga namin ni Carlo yung kasama namin sa bahay. Tapos pinapaliwanag nga namin, parang nakakalungkot na ihuhulog mo yung, syempre ikaw ang maghuhulog para sa kanila sa PhilHealth nila, di ba? Tapos yung iba pa, parang isipin mo, iniipon natin to ng ilang buwan, ilang taon, tapos malalaman mo, ganun, may kumuha, di ba? So parang nag-iusap kami, ano kaya, ipunin na lang natin sa bangko. Alam mo pa na mapupunta sa'yo. Sobrang sama. Kaya minsan yung may isip mo, kung kala kaya magbayad, takbuhan ko na lang ito obligasyon kasi nanakawin lang yung naman. Di ba? Kumbaga, hindi ka na magbayad din ng buwis no? Kasi alam mo naman, di ba? Kaya naman tumatakbo ang gobyerno dahil sa buwis ng mga Pilipino. Kaya lang naman nagkakaroon din sila ng sweldo, lahat naman na nasa gobyerno dahil sa buwis ng mga Pilipino. Sa buwis ng mga tao. Siyempre, kapag hindi ka nagbayad ng buwis, wala silang wala silang susweldohin. At wala silang ipantutulong sa mga proyekto nila. Kaso siyempre, yung ipinaparating dito, no, yung about dyan sa mga nababalitaan na kung saan-saan daw dinadala, is dapat medyo itama nila 'Di ba? Kasi parang nagiging unfair nga naman yon sa mga taong bayan na naghuhulog buwan-buwan sa kung ano man ang hinuhulugan nila para makapag-ambag, para makatulong sa government sa kung anong mga proyektong gagawin nila at sa mga adhikain nila. Sana binibigyan nila ng importansya 'yun, no? Binibigyan nila ng ng maayos na galaw, maayos na serbisyo, 'di ba? Kasi 'yun lang naman ang gusto ng mga tao Yung tipong tutulong kami pero tutulungan nyo rin kami. Ganun 'yun. Pero kapag nababalitaan nila na ganyan ang nangyayari, syempre parang nakakatamad Nakakatamad mag-ambag, nakakatamad magbigay. 'Di ba? Kung hindi mo tinutulungan yung tao, ikaw lang ang binibigyan ng binibigyan, pero ikaw wala ka namang inaano, nakakatamad yung ganun. 'Di ba? Alam mo, maliman yung nararamdaman ko, pero for me, you don't deserve compassion. Nakakalungkot. Deserve nyo ang galit ng lahat ng tao dahil ang sama talaga, no? Deserve yung galit ng mga tao. At sinabi talaga ang sama talaga. Kumbaga, yung galit ng mga tao ngayon sa kung ano ang nangyayari. Alam nyo kung kanino nagagalit yung mga tao ngayon 'Di ba? Alam natin lahat. Parang sinasabi ni Vice dito na deserve ng mga yon yung ginawa nila. 'Di ba? Parang ganun. Deserve nyo ang galit ng tao. Yes. Grabe. Nagkakaisa na ang taong bayan. Kasi paglapastanan sa mahirap. Pero kung tutuusin, ang ganda nito ni Vice kasi alam no totoo. Siyempre, alam natin nung panahon ata ni PRRD, 'di ba, nawala ang ABS. Nawala ang ABS, so nawala yung Showtime. 'Di ba? Alam nyo sa mga panahon na 'to, maaaring si Vice dapat alam nyo kung kanino kakampi. Dahil siyempre nasa ABS 'yan Siyempre masama loob niyan sa mga Duterte dahil alam naman natin panahon ni Tatay Digong nung nawala yung ABS-CBN. 'Di ba? Pero parang hindi siya parang nagalit kay Tatay Digong Hindi siya parang bagkos nakita niya pa rin yung tunay na problema ng mga Pilipino. No? Yun pa rin ang tinignan ni Vice. 'Di ba? Parang hindi pa rin siya kumampi sa kung anong meron ngayon. 'Di ba? Parang hindi niya kinukonsente. So talagang tinignan niya talaga yung problema talaga ng Pilipinas ngayon at yung galit ng mga Pilipino. No, yun naman talaga. No, yun talaga yung nakikita nating lahat. Kasi yung iba hindi nila nararamdaman yan 'Di ba? Kasi ayaw nilang tignan, ayaw nilang pakinggan. Pero kung ikaw talaga, kung nakikita mo talaga ang tunay na problema ng bansa natin na dapat nating kaharapin, is talagang magsisiklab ka, maiinis ka sa nangyayari. 'Di ba? Mabuti na lang at may Supreme Court pa tayo na last bastion of democracy. Ayun, katatapos lang yung pangilan na ba yung third oral arguments. Nako, mismo na ang isang Supreme Court Justice, si Justice Joseph Lopez. Ikininto niya yung masamang karanasan niya sa PhilHealth. Pero mo, 7 million pesos ang gastos niya sa ospital. Nako, 7 million.
ang ibinigay lang ng PhilHealth sa kanya 50,000 na Layo, nasa 2% lang. Montakin mo, huhulugan mo ng hulugan buwan-buwan eh, no? Tapos ganun lang yung ibibigay sa'yo. So kung nagawa nila yon sa isang justice sa Supreme Court, Paano pa kaya sa mga talaga, simpleng tao lang? baliwalain nila ang mga pobreng tao. Oo. Grabe, hindi mo maramdaman yung tulong eh. Kawawa talaga. Tapos ang nakakainis pa, may pahayag si Finance Secretary Ralph Recto na kung iutos daw ng Supreme Court na ibalik yung 60 billion, yes, ibabalik. Kailang sa 2026 budget daw, isasama nila. Sandali. Ibabalik sa 2026 budget kung iuutos. So, ibig sabihin, yung budget, pag sinabing budget kasi alam naman natin kung kanino nang gagaling yung budget ng government. Syempre, hindi naman nang gagaling yan sa pera ng mga sa pera ng mga politiko. 'Di ba? Alam naman natin sa pera ng taong bayan. So, parang ibabalik. So, manggagaling yun sa pera din ng mga tao. Parang yun nangyari, yung hinulog mo nung una, kung nagastos man yun, kung nagamit man yun, hindi yun babalik. Yung babalik talaga, parang yung hinulog mo na naman na bago. Ay nako, parang baliwala din. Parang yung mga tao din yung nagbayad dun sa nangyari na yun, sa utang na yun. Ganon din. Kasi sana hindi na lang pinakailaman yung PhilHealth. Sana kasi dapat yung PhilHealth na yan, mas pinapalago pa. Mas pinapalaki. Hindi talaga siya pinapakailaman kasi kailangan talaga ng mga Pilipino ang PhilHealth. Bukod dyan sa SSS, yung mga ganyan, is ang PhilHealth din ang isa sa pinaka-importanting benepisyo na kailangan ng mga tao dahil sa araw-araw maraming na-o-ospital at maraming gumagamit ng PhilHealth. Kahit papaano is nakakatulong yan sa mga tao. Lalong-lalo na napakahirap ng buhay ngayon. Hindi naman kasi lahat ng tao mayayaman at may pera na pang-ospital. Yung may private hospital silang mababayaran agad. 'Di ba? Ang mga tao umaasa ngayon pag nau-ospital sa lahat ng mga benepisyo ng gobyerno na kailangan nilang magamit. So kung mga pangkalusugan yan, hindi mo dapat pinapakailaman yan. No, diyan lang yan. Dapat yan mas palaguin ng palaguin. Ngayon, kung may pinaggamitan at kailangan talaga yung PhilHealth, huwag naman yun. Marami naman sigurong paraan, marami sigurong bagay na marami sigurong na ahensya o na pwedeng kuhanan ng pondo. Huwag lang yung PhilHealth. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin pag na-ospital 'Di ba? Imbis na gumaan-gaan yung buhay nila, tipong na-ospital ka at gagaan yung babayaran mo, kung magkakaganyan yung PhilHealth at makita mo yung bill, malamang ko yung ospital, yung na-ospital na tao, nakasurvive siya dun sa sakit niya. Nung siya'y sinugod sa ospital, baka pag nakita yung bill, baka mamaya himatayin na naman at magkasakit na naman sa laki ng bill na makikita niya. Di ba? Sana hindi pinapakailaman. Kasi kawawa naman talaga tayong lahat. Di ba? Naguhulog tayo sa araw-araw na buong akala natin makakatulong sa atin yun pagdating ng pangangailangan natin. Kaso mababalitaan natin na ganito. So kung kukunin nila sa budget sa 2026, sino ang nagbayad? Di ba taong bayan pa rin? Ayun yung sinasabi natin. Di ba? Taong bayan pa rin yung magbabayad doon sa 2026. So parang yung nangyari, yung nawala ngayon is parang wala na talaga. Di ba? Parang may mali. Imbis na dapat madagdagan at maidagdag yung bagong magiging budget, dapat ganun Di ba? Ibabalik namin yung nakuha namin. Tapos yung bago na naman na nahulog ng mga tao is yun na lang ang idadagdag. Di ba? Mas maganda. Kaso parang nag-back to zero na naman yung nangyari. Parang simula na naman sa umpisa. Yung pa rin. Ginigisa po tayo sa ating sariling mantika. Yun lang. Ginastos nila yung 60 billion kung saan-saan. Sabi nga ni Justice Amy Lazaro Javier, bakit nyo ginamit ang pera ng PhilHealth, pinundo nyo sa mga tulay, sa mga kalsada, ay, grabe, na meron namang pundo
bakit nyo pakialaman? Ay, grabe. Diyos ko naman, mas inuna pa yung mga tulay, yung mga kalsada kaysa kalusugan ng tao. Yung kalsada na yan, ganyan, yung mga tulay na yan, siguro makakapaghintay yan at marami pang kukuwanan yan na pwedeng gamitin dyan. Pero yung PhilHealth, hindi dapat yan talaga pinapakailaman dahil kahit anong oras, kailangan na kailangan ng mga tao yan. 'Di ba? Diyan lahat umaasa yung mga Pilipino. Uulitin ko, hindi lahat ng Pilipino sa Pilipinas ay mayayaman. Okay lang sana kung gagawin nyo kaming mayaman lahat, walang problema. So 'di ba parang iisipin mo, parang nakakatamad magbayad ng PhilHealth, parang nakakatamad magbayad ng ganito kung ganyan yung nababalitaan mo. Kaya nga sinabi kanina nila Vice, 'di ba? Parang mas gugustuhin mo pa mag-ipon ka na lang sa bangko kung sakaling ma-ospital ka, eh may magagamit ka. Yun na lang yung gamitin mo. Pero syempre, para makapag-ano tayo, mas safe, 'di ba? Diyan tayo nag-aambag, diyan tayo naguhulog sa mga health benefits na galing sa gobyerno. 'Di ba? Para wala na tayong para patag na. Oh, yun. Lumalabas, wala na yung pera. Nagastos Wala na na. eh. Willing silang ibalik, kailang kukunin din nila sa atin. Kaya, ano ba? What is happening? Parang wala talagang rin. magagalit ka. Taong Tingnan mo, bayan sa din yung galit ng nagbayad. taong bayan. Ito na, ang administrasyon ito, pabulusok na yung ratings ng Pangulo. Including na rin ang Speaker of the House, including ang Senate President, yung pinaka-latest na survey ng publiko sa Asia, diagnose talaga. Yun nga yung nababalitaan natin, bumubulusok pababa yung ratings nila. Pero may mga naglalabas din ng mga ratings na mataas daw sila. No, hindi natin talaga maintindihan kapag survey lang yan. Kahit ako hindi ako naniniwala sa survey. No, talagang taong bayan talaga mismo do sa mga sa eleksyon pa lang malalaman mo talaga kung sino-sino yung mananalo. 'Di ba sa senatorial? Ngayon kapag maraming nanalo sa PDP, ibig sabihin totoo yung pagbulusok, yung pagbaba talaga ng ratings ng administrasyon. Pero kung talagang hindi mananalo yung PDP, walang makakapasok kahit isa, doon mo talaga malalaman na talagang bumubulusok pataas yung ratings ng administrasyon. Doon natin malalaman sa eleksyon, kaya yung sinasabi na lumalabas yung mga survey ngayon na maraming natutuwa kasi nakapasok si ganito, nakapasok si ganyan, hindi ako satisfied doon. Wala pa, hindi pa ako nagre-rely doon. No? Mas magre-rely ako sa tunay na eleksyon. Kasi yun talaga ang tunay. Kasi hindi lahat ng mga tao bumoboto dyan sa survey at nagsasalita. Hindi katulad ng tunay na eleksyon, talagang lahat ng mga botante sigurado boboto. Kung meron mang hindi mga boboto, mangilan-ngilan lang yun. 'Di ba? Rating nila, except kay BP Sara tumaas. Ito na daw yung pinakamababang trust and satisfaction rating ng isang nakaupong president. Biruin mo yan, wala pa siyang 3 taon, 14% na lang ang nagtitiwala sa kanya. Nako. At ang hindi 3 years pa nagtitiwala sa lang, kanya, 14% 63%. So, ano pa? Naku, paano yun? Pag tumagal yung 14% na yun. Naku, ha? Pala nila kung ano ang... Kasi lalong bumulusok pababa yung kay ano yan yung kay PRRD, yung dinala si PRRD sa ICC, lalong nakaapekto yun sa kanila Yung itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya tama yung sabi ni Vice Ganda, deserve nila ang galit ng taong bayan. So, yung budget pa ng 2025, ang dami. Ito lang ang administrasyon na pinakamaraming naisampang kaso. So, 3 petisyon na ang naisampa sa Supreme Court. Laban dito sa most corrupt budget in our nation's history. So, makakatulog pa ba sila ng mahimbing? Grabe. Hindi man daw natutulog dahil aadik ang mga yan, sabi ni Vice Ganda. Nako, si Vice sabi nun sisantihin siya ng ABS-CBN management. Yun lang. Ganyan pero matapang si Vice sa pagsasalita niya ng ganun, kahit sabihin na wala siyang binabanggit, pero 'di ba? Alam naman natin, no? Nabibigyan nila ng kahulugan yan kahit wala kang babanggitin.
'Diba? Baka mapag-initan si Vice. Kung sa bagay sinasabi ko nga, si Vice mayaman na yan. May pera na yan. 'Diba? Tsaka maraming tatanggap diyan ng mga istasyon. 'Di ba? Kita niya. Anyway, mayaman naman si Vice Ganda. Saludo tayo kay Vice Ganda sa kanyang pagpapahayag ng tamang hinaing ng taong bayan. Naglalabas ang mga survey. Pagkatapos yung Publicos Asia survey na nilabas, na kung saan bumulusok ang trust and approval rating ni PBBM. Ito na, as expected, may mga survey nang lumalabas. Galing naman sa isang di kilalang mga survey groups. So, bantayan niyo yan. Tangery at Okta Research. Alam nyo ako, mas naniniwala ako sa survey, yung Kalye survey. No, mas naniniwala ako dun Yung talagang live na tinatanong yung mga tao dun sa Kalye survey. Hindi ako naniniwala dyan sa mga nilalabas yung mga listahan-listahan lang. Madali lang namang gawin niyang ganyan Diba? Kahit sa isip mo lang, malagay mo ganito, maraming bumoto kay ganito, maraming bumoto kay ganyan Mas maganda yung Kalye survey, talaga nakikita mo on the spot. Diba? Maraming mga vloggers na gumagawa nun yung Kalye survey. Doon ako nanonood Papalabas yan. Ito, Stratco Media Survey, March 11 to 2025. So, after ng after ng pag-aresto kay yung the day na pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD, yun, nag-survey na sila. Yun, laki na nag-i-epekto sa kanila nun. Nako, ang resulta, ito post Lakwatserang Engineer. Lakwatserang Engineer. PBBM trust rating 77%. Performance rating 74%. Si VP Sara mataas din. Kaya lang binabaan nila ng konti. Mas mataas si PBBM. Ang trust rating ni VP Sara is 69. 69. Ang performance rating is 63. Mababa Dapat ginawa na lang 100% ang trust and performance rating ni BBM. Okay. So, kay BBM tumaas, no? Di ba ang gulo? klaro ito, these are mind conditioning surveys. Kasi, ang totoo, yung Publicos Asia survey. Non-commission survey, yung Publicos Asia. Yan po ang bantayan natin pag may nag-survey, yung commission, binabayaran yan. Pwedeng ma-manipulate ang resulta depende sa gusto ng basta ako hindi ako naniniwala sa survey. Ang Publicos Asia non-commission, yan po yung grupo ni Professor Malu Ikia. Public service lang yung ginagawa nilang pag-survey. Kaya nalalaman natin ang totoong pulso ng taong bayan. Kahit yung WR numero, maganda yan. Ang hindi, ang hindi ko paniwalaan, Okta Research Group at saka Tangery Research Group. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.